Magandang umaga mga kaibigan or maulan na umaga sa ating lahat. Under of state of calamity na po ang buong Metro Manila. Ingat po sa ating lahat. Sa mga na-stranded po sa kanilang mga trabaho, much better dyan na muna po kayo dahil nga baha pa. Ito ay napapanahon na dapat talaga ayusin na natin yung ating pagtatapon ng basura. Alam ko ang government meron naman mga programa sa pagtatapon ng basura, yung tinatawag na drainage system kung tawagin natin under ng MMDA. Pero kasi tayo mga tao ang napakatigas ang ulo. Tapon dito, tapon doon ang basura sa kung saan-saan. Especially yung mga taong malapit nakatira sa mga ilog, sapa, creek. Kaya nagkakanda bara-bara yung mga daluyan ng tubig. Tulad dito sa North Caloocan, dito sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City. Mataas na lugar to pero nung mga nakaraang bagyo, especially ngayong Karina, yung Sitio Matarek, boundary ni Phase 4 and Camarin sa 175. Nagbaha po dyan kila banda, kila Inigo. Hindi naman po actually binabaha yung lugar na yan, pero simula nung inayos yung tulay dyan, kaya nagbara dyan dahil din sa kapabayaan ng mga tao. Tapon dito, tapon doon ng basura. Dapat talaga magkaroon pa tayo ng mas matinding programa sa pagtatapon ng basura. Alam ko may batas tayo sa pagtatapon ng basura dahil inaano naman yan. May ordinansa nga kung hindi ako nagkakamali, kaya lang hindi nga napapatupad. May batas tayo pero hindi nasusunod dahil sadyang matitigas ang ulo ng mga tao. Hindi siya na-i-implement pero may batas nga regarding sa pagtatapon ng basura. Meron naman, no offense, may mga politiko tayo kung sino pa yung nagpatupad ng batas, hindi rin sila marunong sumunod sa batas. Humingi po ako ng paumanhin, real talk, pero yung po totoo, may mga politiko pong gumagawa ng batas pero sila mismo ay hindi rin sumusunod. Climate change na po ito. Kaya dapat ang mga tao sa mga LGU dito sa Metro Manila, magkaroon na tayo ng mas magandang programa sa pagtatapon ng basura para hindi na po maulit yung mga bahab. Guys, may sasabihin ako sa inyo, huwag kayong magagalit. Ayon sa pag-aaral, ang Maynila ay lulubog na po at maaari pang mabura sa mapa ng Pilipinas. Alam nyo naman kung bakit, kasi nga tuwing umuulan, lagi silang baha. Taon-taon po kasi tumataas yung level ng tubig sa lupa. From 1993 up to 2020, tumataas po ang tubig sa lupa. Tapos tayong mga tao dito sa Metro Manila, malakas tayong gumamit ng tubig na galing sa ilalim ng lupa sa groundwater. Idagdag mo pa yung mga lugar sa Metro Manila, nagkakaroon pa tayo ng reclamation site, kaya nagkakaroon din po ng mga baha. Isa pa yan sa mga dahilan. Nakakalungkot. Huwag kayong magagalit guys, totoo lang to. Mag-search po kayo sa TikTok, sa YouTube. Meron pong mga, kahit nga sa Pag-asa, mag-search kayo. Meron talagang study na ilang parte ng mga lugar, especially kasama ang Maynila, lulubog na po sa baha. At hindi lang yon, posible pang mabura sa mapa. Alam nyo ba sa bansang Indonesia, ang Jakarta, kung hindi ako nagkakamali, yung kabisera nila inilipat na nila ng ibang lugar dahil nga lubog na sa tubig ang Jakarta, ang kabisera ng Indonesia. Marami pa tayong magagawa, kaso ewan na lang natin dito sa Pilipinas. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, masyado tayong kulang sa lahat ng aspect. At isa pa, nakokorrupt din yung mga pondo ng kaban ng bayan. Real talk, pero totoo po kasi yun ang masakit dito sa ating bansang Pilipinas. Sana sa makakapanood ng video ko ito, huwag kayong magagalit. Maaari po kasi yung ibang lugar tulad nga ng Maynila, mabura na sa mapa ng Pilipinas. Nabotas, Bulacan, dahil nga laging lubog sa tubig. Mag-search po kayo sa YouTube kung gusto nyo para malaman nyo po yung mga katotohanan.
Kahit sa Pag-asa, meron din po silang study na ganyan. Pero kung di ako nagkakali, meron silang website sa Pag-asa DOST na nagsasabing ang ilang part ng lugar sa Metro Manila o sa Pilipinas ay mabubura na sa mapa dahil nga laging lubog sa tubig. Bago matapos ang video kong ito, nais ko lang sabihin sa inyo mga kababayan, mag-iingat po tayong lahat, stay safe. Para sa akin, kung hindi naman kayang umuwi, wag munang umuwi dahil nga baha pa sa mga lugar-lugar, especially sa Maynila. Kung sa Maynila ang trabaho mo, kung alam mong baha pa diyan, wag ka munang umuwi. At kung may load ng cellphone mo, tawagan mo na lang yung iyong mga mahal sa buhay. Magandang umaga sa ating lahat. Peace. Fabe Guerrero TV, magandang umaga sa lahat. Bago matapos ang video ko to, shout out sa kila Hes TV, Hes TV 2.0, Mimi Irish, at sa aking kaibigan na pareng Alvin Piudo, Aljon Pontanos, at shout out sa aking nanay na si Chenar Sico Guerrero dyan sa Doha, Qatar, at sa buong mundo sa mga OFW natin. Magandang umaga o maulang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po. Peace.